to the beatification of Blessed John Paul II from London to Rome sa loob ng isang linggo. Tara, pasyal tayo. With this ring I thee wed. Matapos ang royal wedding ni Prince William at Kate Middleton, walang dudang ang numero unong attraction ngayon sa London para sa mga turista, ang royal family. Fairy tales do come true in the city of royalty. Pero bukod sa mga dugong bughaw, hindi matatawaran ang mga kontribusyon ng mga English o British, lalo pa sa larangan ng entertainment. Si Harry Potter, na unang nilikha ng writer na si J.K. Rowling sa libro, hanggang naging series din ng mga pelikula na kinagiliwan hindi lang ng mga bata, kundi pati na rin ng mga young at heart. Ang Piccadilly Circus, isa sa mga sikat na landmark sa London. Masarap ditong mamasyal at nakakatuwang magpakain ng mga kalapati. Para naman sa mga romantic, dito nagkakilala at nagkainlaban ang mga karakter ni na Julia Roberts at Hugh Grant sa pelikulang ipinangalan din mismo sa lugar, ang Notting Hill. I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her. Narito ang travel bookstore. My little travel bookshop. Morning, Margaret. Morning, Monsignor. At ang apartment na blue naman ang kulay ng pinto kung saan tumira ang karakter ni Hugh Grant. Can I come in? Heto pa ang isang walang kakupas-kupas na produkto ng Inglaterra, ang Beatles. For the first part of the tour, we're walking around the Soho, seeing places like Paul McCartney's London offices, the studio the Beatles recorded Hey Jude. May walking tour para sa fans. It's called Soho Square, a great place to relax in what can be a very busy area of London. Overlooking the square here, that's Paul McCartney's London offices. Kasama sa tour ang ilan sa mga lugar na may kinalaman sa Beatles. Pati na ang Abbey Road na tumatak ng husto dahil sa minsang pagtawid dito ng Fantastic Four. This is supposed to be Paul McCartney's funeral procession, with George Harrison dressed as the gravedigger, Ringo Starr, the Undertaker, and John Lennon, the preacher. As a joke, the head of the studio at the time, Ken Townsend, put into the stage... Heto naman ang walking tour guide na si Richard Porter. As a Beatles fan, I knew where the places were. I've been around a Beatles fan club for a while when I was a teenager, reading lots of stories about them, knew about all the places, so put the tour together basically. That's how it started. Kasama sa tour ang ilan nating mga kababayan, pati na mga kabataan na hindi pa ipinapanganak nung kasikatan ng Beatles. Sina Sandra at Yana. I am a huge Beatles fan. Like, even if I'm only 21, I'm such a fan. So when we decided to go to London, one of my agendas and part of my bucket list was to do the Beatles tour. So I was like, Ate, we have to do this. Seems so real because we've been so busy trying to see all the sides. It's surreal. I think that's the best, I know, best way to describe it, exactly. Jump, monkey girl, jump! Walking on a moving rope. I was so amazed. I also was stunned. Pero hindi lang naman pang showbiz ang makasaysayang syudad na ito. Kung gusto mong balikan ang kasaysayan, narito ang mahahalagang mga lugar. Ang Tower of London na dati kulungan ng mga kriminal at kaaway ng monarkiya. Taguan ng mga crown jewels, kabilang na ang mga korona at scepter ng reyna.
London Bridge is falling down, falling down, falling down. Pero actually, ang inakala nating London Bridge ay hindi pala ito. Dahil ang totoong pangalan nito, Tower Bridge. Tower Bridge ang totoong pangalan ng inakala ng marami na London Bridge. Bagamat luma na rin itong istruktura, ginawa na ring high-tech dahil nahahati sa gitna para makaraan ang mga malalaking barko sa River Thames. Sadyang kulang ang oras para mapasyalan lahat ang mga magagandang lugar dito. Pero may solusyon sa ere. Ang Ferris wheel na yan sa aking likuran na tinatawag nilang London Eye, isa sa pinakamalaking Ferris wheel sa buong mundo. Kapag gusto mong makita ang buong London at wala kang masyadong oras, ang pinaka-shortcut na paraan, sumakay dyan. Sa loob lang ng 30 minutes, sa taas na 443 feet, malilibot mo na ang London. Mula rito, tanaw na tanaw ang pinakakilalang landmark ng syudad na ito, ang Big Ben na nasa isa sa mga tore ng Parliament Building. Ang Big Ben na hindi yung tower, kundi yung relos na sinasabi nilang yan daw ang pinaka-accurate at pinaka-on-time na relos sa buong UK. Hindi katolikong bansa ang England, kundi Anglican dahil itiniwalag sila ng Roma nung minsang pinakasalan ng isa sa kanilang hari, ang isang diborsyada. Gayunman, marami ritong mga banal na lugar katulad ng St. Paul's Cathedral kung saan ikinasal sina Princess Diana at Prince Charles. At syempre, ang Westminster Abbey kung saan ikinasal naman ang kanilang panganay na si Prince William at si Kate. Ang Buckingham Palace kung saan nakatira ang reyna, itinayo noong 1703 at merong halos 800 rooms. Inaabangan rito ang changing of the guards. It takes place every day. The new guard will go through and take place of the old guard, which will come out and then head back to Knightsbridge Barracks. London, lumipad naman tayo sa ancient city of Rome, isa sa mga syudad kung saan nabuo ang sibilisasyon ng mundo. Dito unang itinatag ni San Pedro ang simbahang Katoliko matapos ang pagkamatay at pag-akyat sa langit ni Hesukristo. Ang St. Peter's Basilica ang sentro ng Vatican. Bagamat ang Vatican ay nasa Rome at Italy, itinuturing din itong isang state kung saan naroon ang headquarters naman ng simbahang Katoliko. May sarili itong mga batas na iba sa batas ng Rome at Italy. Isa sa mga naunang syudad ng ating sibilisasyon ang Rome. Kaya kahit saan ka magpunta rito, napakaraming mga lumang istruktura katulad nitong Coliseo o Colosseum na itinayo 80 years after Christ. Pero ang batas noong unang panahon, marahas, walang sinasanto. Ang mga pinaparusahan, pinahihirapan dito. Ito ang Coliseo o Colosseum. Are you not entertained? Are you not entertained? Katabi ng Coliseo, ang arkong malaki ang kaugnayan sa mga deboto ng Santa Cruzan. Ito ang Constantine Arch, malapit sa Colosseum at sa Roman Forum dito sa Rome. Itinayo ito para kay King Constantine na anak ni Reyna Elena. Si Emperor Constantine ay anak ni Reyna Elena na sinasabing siya raw nakahanap sa krus na pinagpakuan kay Kristo. At dahil sentro ng relihiyon ng Roma, mahigit 200 simbahan ang narito.
ng Vatican, ang Sistine Chapel at ang sikat nitong kisame na pinintahan ng ilang master painter sa pangunguna ni Michelangelo. Ito ang Piazza di Capitolio o Capitol Hill. Bagamat katulad din ito ng iba pang mga nakamamangha at lumang mga istruktura dito sa syudad ng Rome, ang espesyal lang naman dito, dinisenyo ito ni Michelangelo. Kahit sa mga kalsada, makikita rin ang kanyang mga obra. Kulang din ang oras para mapuntahan lahat ang mga magaganda at makasaysayang lugar sa Rome. Kaya, ang mga gustong bumalik, dapat magtungo ng Fontana de Trevi o Trevi Fountain. Dahil ayon sa paniniwala, kapag ikay nagtapo ng barya rito ng patalikod, siguradong ikay makakabalik. Susunod, ang beatification kay Blessed John Paul II.